Follow us on Facebook at fb.com/pacboyanime. Sarah, meron sana akong hihinging pabor sa'yo. At ano namang pabor yun, Lavinia? Kayang-kaya mo ito. Isali mo sa wikang Pranses ang sulat na ito. Kailangan ko to bukas. Ha? Itong sa akin din, at ito na rin sa akin. Pero, takdang aralin niya na ibinigay ni Monsieur Defarge, kaya dapat niyong gawin yan. Ano namang problema kung ipagawa namin to? Hindi kayo matututo kung hindi kayong gagawa niyan. Kung ano-anong sinasabi mo? Hindi ba pinapayagan ka naman ni Miss Minchie na magturo ng Pranses kay Lottie at sa iba pang mga bata? Kaya wala naman sigurong masama kung magpaturo rin kami sa'yo ng konti. Oh, ito. Ikaw nang bahala dyan. Gawin mo rin sa akin. Rin sa akin, ha? Nakatulog ako habang ginagawa ko ito kagabi. Magandang umaga, Miss Sarah. Gising ka na ba? Oo. Magandang umaga, Becky. Kailangan na nating bumaba. Baka pagalitan tayo ni Mrs. Molly. Oo, sige. Sarah! Becky! Malapit na bumaba ang mga estudyante. Bilis-bilisan niyo ang kilos niya! Opo, Miss Molly. Magandang umaga, Mama Sarah. Magandang umaga, Lottie. Magandang umaga, Sarah. Magandang umaga, Ermengarde. O ano, Sarah? Huh? Ibigay mo na sa akin. Nasaan yung pinagawa ko? Pasensya ka na, Lavinia. Hindi ko pa tapos. Ha? Paano na yan? Matatapos mo ba yon? Huwag ka mag-alala, Lavinia, dahil konti na lang yon. Sa tingin ko matatapos ko yun bago magsimula ang klase. Sigurado ka ba dyan? Oo. Siguraduhin mo lang may ipapasa kami, ha? Huwag mo kalilimutan kung nilagot ka. Magandang umaga po, Miss Minchin! Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga po, Miss Minchin. Sarah, Po? bakit nakatayo ka lang dyan? Tapusin mo na agad ang pag-aayos ng mesa. Opo, Miss Minchin. Miss Sarah, ako nang gagawa niyan. Tapusin mo na yung mga sulat na pinagagawa nila Lavinia para hindi sila magalit sa'yo. Siguro pagkatapos nito, magiging mabait na sa'yo si Lavinia at ang mga kaibigan niya. Ikaw talaga, Becky. Sige na, ako na dyan. Tapusin mo na yung mga sulat nila. Maraming salamat, Becky.
Tapos na. Magsisimula ng klase. Talaga? Ano ba? Bakit ngayon ka lang? Pasensya na, pero natapos ko naman ang mga sulat. Eto, oh. Nasaan yung sa amin ni Gertrude? Eto yung sa inyo. Oh, ito yung sa'yo. Wow, aba, ang ganda ng pagkakasalin. Anak ang alagay ng isang Pranses. Oo nga. Siya, sige na. Pwede rin sa akin tong ginawa mo. O ano pang hinihintay mo dyan? Alis na, magsisimula ng klase namin. Oo. Monsieur Defarge. Oh, bakit nandito ka, Miss Sarah? Hindi ba sa kabila ang silid-aralan ng maliliit na bata? Opo, pasensya na po. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, Monsieur Defarge. Bakit kaya ang tagal dumating ni Mama Sarah? Ah, ayun na siya! Pasensya na kayo kung ngayon lang ako. HD encode by Carlolo 16. Inaway ka ba ulit nila Lavinia? Huwag kang mag-alala, Ermengarde. Hindi nila ako inaway. Gagamitin natin ang picture book na ito sa pag-aaral. Wow! Ano, mga bata? Ginawa niyo ba ang takdang aralin na ibinigay ko sa inyo? Miss Lavinia, Miss Jessie, Miss Gertrude, hindi ba pinagawa ko kayo ng sulat para sa mga magulang ninyo sa wikang Pranses? Nagawa ba ninyo ang mga sulat? Oui, Monsieur Defarge. Oui. Magaling. Ngayon, Miss Jessie. Apo. Hindi, diyan ka lang. Po, Gusto kong basahin magsulat na ginawa mo. Ngayon na po ba? Babasahin ko po ang sulat na to. Sige na, Miss Jessie, basahin mo na. Ano nga ba ito? Anong problema, Miss Jessie? Bakit hindi mo kayang basahin ang sulat na ginawa mo? Sige, maupo ka na. Miss Gertrude, Po! ikaw na. Opo, sandali lang. Ikaw rin. Miss Lavinia, pwede mo bang basahin ang sulat na ginawa mo? Oh, bakit? Ayaw mo bang basahin ang sulat mo? O sige, kung ayaw mo, ako na lamang ang magbabasa ng sulat mo. Ibigay niyo rin sa akin ang mga sulat ninyo. Sandali. Maganda. Napakaganda ng pagkakagawa ng mga sulat na ito. Kaya lang dapat, nung pinagawa ninyo ang mga sulat na ito kay Miss Sarah, nagpaturo na rin kayo kung paano ito basahin. Ngayon, gusto ko naman makita ang mga sulat na ginawa ng iba. Miss Linda at Miss Diana. Oui, Monsieur Defarge!
Regis! Sabay-sabay nga kayo? Regis! Magaling! Yun ang pranses ng simbahan. Huh? Time na. Paano? Yun na lang muna sa ngayon. Nag-enjoy pa ako eh. Mag-aaral pa tayo ng maraming princess, Mama Sarah. Sa ngayon, yan na lang muna. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, Monsieur Defarge. Ika na! Miss Sarah Crew, kumusta naman ang pagtuturo mo sa maliliit na bata? Okay lang po. Pero ang akala ko po dati madali lang ang magturo. Mahirap po pala. Basta pagbutihin mo lang, Sarah. Opo. Alam niyo po, medyo magaling na mag-princess. Natutuwa akong marinig yan, Lottie. Sige po. Magtatrabaho na po ako sa kusina. Napakasipag mo. Bukas yan. Aba, ikaw pala, Miss Lavinia. Bakit anong problema? Kasi po, meron po ako sasabihin sa inyo, Miss Minchin. Kaya pinuntahan ko kayo dito sa opisina nyo. Ano yon? Tungkol po to kay Sarah. Anong tungkol kay Sarah? Sige, Becky. Mamamalengke na ako. Oo, sige, Miss Sarah. Mag-iingat ka, ha? Salamat. Ano ka mo? Binibigyan ng espesyal na atensyon ni Monsieur Defarge sa Sarah Crew? Opo, ganun na nga po. Binigyan pa nga po ni Monsieur Defarge si Sarah ng isang librong Pranses, Miss Minchin. Maniwala kayo. Totoo po ang sinasabi ko. Ginawa yun ni Monsieur Defarge? Pasensya na, Miss Minchin. Kaya lang, hindi ko na po matatagalan ang pinapakita ni Monsieur Defarge. Hindi na po estudyante dito si Sarah, pero espesyal pa rin ang turing niya sa kanya. At kapag hinayaan niyo po itong magpatuloy, susulatan ko na si Mami at magpapalipat na ako ng eskwelahan. Sandali, Miss Lavinia. Tuloy, bukas siyang pinto. Ikaw pala, Miss Minchin. Gusto ko tang makausap, Monsieur Defarge. Gusto mo bang uminom ng tsa, Miss Minchin? Hindi na, salamat na lang. Makinig ka, Monsieur Defarge. Narito ako dahil meron akong gustong linawin sa'yo. Ano naman yon, Miss Minchin? Medyo matagal ka na rin dito. Kaya alam mo na ang mga patakaran namin sa dormitoryo, hindi ba? Oo, Miss Minchin. Katulad na lang ng tamang pakikitungo kay Sarah. Ano ka mo kay Miss Sarah? Alam mo naman na nakatira pa rin dito si Sarah dahil sa kabutihan ko. Inampun ko siya dahil wala na siyang kamag-anak at wala na siyang mapupuntahan. Katulong na lang siya dito kaya nakakahiya naman sa mga estudyante kung mas espesyal sa iyo si Sarah kaysa kanila. Pero Miss Minchin, hindi ko naman... Monsieur Defarge, alam kong hindi ka sang-ayon sa ilang patakaran ko dito sa dormitoryo. Naintindihan naman kita. Kaya nga meron sana akong gustong imungkahi. Imungkahi? At ano yon, Miss Minchin? Medyo may katandaan ka na rin, kaya naisip ko na panahon na siguro para tumigil ka muna sa pagtuturo at magpahinga ka na muna. At sa palagay ko, mas makabubuti na rin siguro sa iyo kung babalik ka na sa Pransya.
Naiintindihan ko na gusto mo na akong paalisin dito, Miss Minchin. Nakarinig kasi ako ng mga reklamo mula sa mga estudyante. Pasensya na, Monsieur Defarge, pero kailangan kong paalisin ang teacher na ayaw nila. Gusto na yata nila ng bagong teacher. Mr. Defarge! Maraming salamat, Becky. Nasaan nga pala si Miss Sarah? Umalis po. Lutusan po siyang mamalengke. Ganun ba? Pagbalik ni Miss Sarah, pakisabi na lang sa kanya na... Na ano po? Sa tingin ko, hindi na kami magkikita pa ni Miss Sarah. Sabihin mo, alagaan niya ang sarili niya at huwag siyang susuko kahit kailan. Ano? Alagaan mo rin ang sarili mo, Becky. Tumahimik kayo! Tahimik, mga bata! Makinig kayo. Ang teacher nyo sa Pranses na si Monsieur Defarge ay umalis na dito. Kaya mula ngayon, hindi na siya magtuturo sa inyo ng Pranses. Wala kayong dapat ipag-alala, mga bata. Dahil nakahanap na ako ng bagong magtuturo sa inyo ng Pranses. At alam ko magugustuhan niyo siya. Naku, may bago na pala tayo. Sino pa naman pala? Gusto ko siya. Magaling siya magturo eh. Sa tingin niyo, ano kaya nangyari? Bakit nga kaya biglang pinalitan si Monsieur Defarge? Hindi ako makapaniwala. Magkakaroon tayo ng bagong teacher? Titigil na kaya si Miss Sarah sa pagtuturo? Hindi pwede, tuturuan niya pa rin tayo. Si Monsieur Defarge? Pero bakit naman kaya? Ang sabi niya, hindi na tayo magkikita. Alagaan mong sarili mo. Ano? Sinabi niya yun? Hindi, Monsieur Defarge. Pasensya na, Becky. Miss Sarah! Miss Sarah. Hackboy, anime. Oo yun. Sino yan? Monsieur Defarge! Monsieur Defarge! Na, Miss Sarah. Nung sinabi ni Becky sa akin na mensahe niyo, tumakbo kagad ako dito. Salamat, Miss Sarah. Monsieur Defarge, alam ko po ang dahilan. Hindi. Huwag mong isipin ikaw ang dahilan kung bakit ako aalis. Ang totoo, matagal ko na rin pinag-iisipan ito. Masaya naman ako dito sa London, kaya lang nahihirapan ako kapag taglamig. Alam kong naiintindihan mo ko, matanda na rin ako. At isa pa, gusto ko rin kasing balikan ang pamilya ko na nasa Pransya.
Lagi kong naaalala ang magandang bansang pinanggalingan ko. Balang araw gusto rin kitang ipasyal doon, Miss Sarah. Pero Monsieur Defarge, hindi ko pa alam ang gagawin ko. Ngayong aalis na po kayo sa paaralan ni Miss Minchin. Makinig ka, Miss Sarah. Hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok sa buhay natin, pero kailangan natin maging matatag. Huwag na huwag kang susuko at huwag kang mawawala ng pag-asa. Alam ko balang araw matatapos din ang mga paghihirap mo. Naniniwala ako sa kakayahan at katapangan mo. Sa katapangan ko? Oo, Miss Sarah. Nakikita ko matapang ka. At dahil sa katapangan mo, malalampasan mo ang lahat. Monsieur Defarge! Hinding-hindi kita malilimutan, Mademoiselle Sarah. Merci! Merci beaucoup, Monsieur Defarge! Umalis na siya. Hindi ko na uli siya makikita. Bumalik na siya sa Pransya. Sayang nga lang. At hindi ko siya naihatid sa barko. Pero mula sa silid ko sa atik, malungkot kong pinakinggan ang tunog ng barko na papunta ng Pransya.